Nasa loob ng sako ang nanay ko, bulong na may kasamang luha mula sa isang batang babae na hindi man lang kasing tangkad ng tuhod niya. Si Officer Daniel Ward ay nakasagot na ng daan-daang tawag tungkol sa mga problema sa bahay. Pero ang takot sa mga mata ng 3 taong gulang na iyon ang nagsabi sa kanya na iba ito. Tumingin siya mula sa bata patungo sa madilim na garden shed na tinuturo nito at nanlamig ang dugo niya. Dumadating na ang mga lihim na sulat ng ilang buwan. Sa una, paminsan-minsan lang, isang malupit na sorpresa kada ilang linggo. Ngayon, halos linggo-linggo na, bawat isa ay mas mapanakit kaysa sa huli. Bawat isa ay ginawa para dahan-dahang sirain ang natira kay Nora Williams. Parang lason na unti-unting sumisingaw sa tahimik niyang mundo, isang buhay na lumiit na lang sa 4 na sulok ng maliit niyang 1-bedroom na apartment. Malinis at maayos ang lugar, na parang ang perpektong kalinisan ang makakabanlaban sa gulo ng unti-unting pagkasira niya. Sa luma at may bulaklak na sofa, yung iisang gamit na nakuha niya sa diborsyo, umuupo siya ng matagal. Ang buong mundo niya ay nauuwi lang sa tunog ng refrigerator at malayong ingay ng trapiko sa lungsod. Mahinang puso ang nagpapastay lang sa kanya sa loob ng bahay at dahil tahimik, sobra siyang naiinip mag-isip. Natatandaan ang sakit ng matinding pangungulila na parang pisikal na hapdi. Palagi niyang tinitignan ang mantelpiece kung saan nakalagay ang isang framed na litrato ng kanyang anak na si Ivy. Sa litrato, nakangiti ang 3 taong gulang na bata habang yakap-yakap ang isang gasgas na teddy bear na may isang mata. Nakapatong sa unan sa kama ni Nora ang tunay na oso, si Barnaby, isang kupas na sundalo na nagbabantay sa kanyang mga alaala. Ito lang ang natitirang bahagi ng kanyang anak. Ang matalim na tunog ng pagbukas ng mail slot ang nagpabilis ng tibok ng puso niya, takot na takot. Ngayon dumating na naman, nakahiga sa welcome mat ang pamilyar na cream-colored na sobre, walang return address, tanging ang pangalan niya lang, Nora, na nakasulat sa matalim at eleganteng cursive na parang sandata. Napabigla siya, huminga ng malalim habang nakaupo sa sofa, hawak ang sobre, alam niyang isa na namang sinadyang saktan ang nakasulat sa loob. Sa isang malalim at nanginginig na hinga, pinilas niya ito. Maikli lang ang mensahe, nakatype at walang personal na dating. Kailangang may ina ang bata na kayang tumakbo sa parke. Hindi siya yung tipo na hirap umakyat ng hagdan. Nakalimutan ka na niya, mabuti pa na hayaan mo siyang lumayo. Kasi baka lalo mo lang palalain ang lahat. Magulo ang mga salita, nakalimutan ka na niya. Parang suntok iyon sa tiyan na wala ang hangin sa dibdib niya. Pinilas-pilas niya ang sulat sa kamao niya, ang matutulis na gilid ng papel, sumasakit sa palad niya. Boses yun ni Elena, malamig at tumpak, tinutukoy ang sakit niya, kahinaan, at pinakamalalim na takot. Dahil sa matinding galit, kinuha niya ang phone at tinawagan si Jonathan. Sumagot siya sa ika-4 na ring, medyo curt at walang pasensya ang boses niya. Nora, abala ako ngayon. Jonathan, si Elena ito, sabi niya na nanginginig ang boses. Nagpadala siya ng isa pang liham, lumalala na sila. Sinusubukan niyang ilayo ako kay Ivy. May malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Mga liham, Nora, mabigat yan na paratang. Elena, nahihirapan ka. Nag-aalala siya para sa'yo, sabi niya. Sinabi niya na tumawag ka noong nakaraang linggo, kumbinsido na may sakit si Ivy. Ubo siya, narinig ko siya sa background. Nora, nagreklamo siya na alam ng isang ina na may bahagyang sipon lang siya. Kinabukasan, dinala siya ni Elena sa pediatrician. Okay na siya, sabi niya na parang walang kwenta. Si Elena ay isang mabuting ina kay Ivy. Matatag siya, malusog. Yun ang kailangan ni Ivy. Bawat salita ay patunay na hindi siya naniwala. Tuluyan siyang nahulog sa impluwensya ni Elena. Gusto kong makita ang anak ko, Jonathan. Pagmamakaawa niya, ang galit unti-unting nauwi sa matinding sakit. Bukas ng aking kaarawan, kahit 1 oras lang, please.
Hindi, sa tingin ko magandang ideya yan ngayon, sabi niya. Tumigas ang boses niya. Mapapalala mo lang siya. Mag-usap tayo kapag mas maayos ka na. Kailangan ko nang umalis. Biglang naputol ang linya. Tinitigan ni Nora ang telepono, ang katahimikan parang sigaw sa tenga niya. Pinutol siya ni siya. Pinili niya sila. Nakakalimutan ka na niya. Dumaloy ang matinding lungkot sa kanya. Yumuko siya sa sofa, yakap ang gusgusing sulat, at umiyak para sa katawan niyang nanghihina, para sa asawa niyang nawala, at higit sa lahat, para sa maliit na batang tinuturuan na kalimutan siya. Matapos ang mahabang panahon, humupa na ang mga luha, naiwan ng isang malamig at walang buhay na katahimikan. Umupo siya at pinunasan ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Barnaby, ang isang matang oso na nakaupo pa rin sa kanyang kama. May isang bagay na gumalaw sa loob niya, parang tahimik pero matinding pag-click ng switch na na-flip. Nandoon pa rin ang takot, isang malamig na buhol sa kanyang tiyan, pero may ibang bagay na tumataas sa ibabaw nito. Ang determinasyon ng isang ina. Pwede nilang ipadala ang kanilang mga mapanirang liham. Pwede niyang i-hang up ang telepono. Pwede pang lokohin siya ng sariling puso. Pero hindi nila kayang kunin si Ivy mula sa kanya. Hindi siya tuluyang maglalaho. Hindi siya unti-unting buburahin ng sinasadya. Tumayo siya. Pumasok sa kwarto niya. Ang kilos niya hindi na marupok kundi puno ng bagong layunin. Kinuha niya si Barnaby, niyakap ang luma ng laruan sa dibdib niya. Medyo amoy pa rin nito ang kanyang anak, isang matamis na amoy ng gatas na unti-unting nawawala araw-araw. Tumingin siya sa kanyang refleksyon, sa salamin ng aparador, isang maputlang pagod na babae ang tumitig pabalik sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Nagliliyab ang mga ito. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Hindi sa susunod na linggo, hindi bukas, kundi ngayon na, kahit ano pa ang maging halaga. Ang silver na SUV sa driveway ay pag-aari ni Jonathan Carter, pero ang bahay, hanggang sa bawat huling ladrilyo, ay may tatak ni Elena. Ang marmol na sahig ay sobrang lamig, ang minimalistang muebles ay nakaayos ng tuwid at mahigpit, at lahat ng bagay ay sobrang linis na para bang sterile, walang halong human touch. Ang atmosphere ay parang showroom kaysa tahanan ng pamilya. At sa gitna ng lahat, ang pinakamatinding inalagaan ni Elena ay hindi ang mga muebles kundi ang 3 taong gulang na bata na nagngangalang Ivy. Isang kayamanang dapat alagaan na parang perpektong palamuti, yung tipong inaasahan na laging masunurin at tahimik. Aba, siya ang isang anghel talaga, sabi ni Cynthia Elena, na parang matamis ang boses habang naglalakad sa kusina. May wireless phone na nakadikit sa tenga niya. Medyo sensitibo siya, syempre, sa lahat ng pinagdaanan niya, pero unti-unti na naming naiaayos. Maraming yakap at positibong suporta. Alam mo yon, mula sa pintuan, pinanood siya ni Jonathan. Ramdam ang pagmamahal na lumalakas sa dibdib niya habang isinusuit jacket niya ang sarili. Handa nang umalis para sa mahabang araw sa opisina, nakita niyang nagniningning si Elena sa suot na pang-yoga sa umaga habang nakikipag-usap sa isa pang mommy mula sa preschool. Nakita niya ang perpektong buhay na naitayo niya. Nakita niya ang kanyang anak na si Ivy na nakaupo sa malaking granite na mesa, tahimik na hinihila-hila ang isang piraso ng pancake sa kanyang plato. Medyo tahimik siguro, pero ligtas, inaalagaan at minamahal. Lumapit siya at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Elena. Umalis na ako, bulong niya. Salamat sa pag-aasikaso ng almusal. Lifesaver mo talaga. Siyempre, mahal. Magandang araw sa'yo, sagot ni Elena. Binigyan siya ng ngiting kasing liwanag ng araw bago bumalik sa kanyang tawag. Pasensya na doon ha, Cynthia. Yumuko si Jonathan para halikan ang pisngi ni Ivy. Maging mabait ka kay Mommy Elena ha, Munchkin? Medyo umiling si Ivy sa pagdampi pero bahagya lang. Halos di mapansin, habang nakatingin siya sa kanyang plato. Inisip ni Jonathan na dahil siguro sa antok pa siya kaya ganun.
Pinaayos niya ang buhok ni Ivy at umalis, na iniwan ang malakas na tunog ng pagsara ng pintuan sa likuran niya. Pagkalayo ng tunog ng makina ng sasakyan niya sa kalsada, natapos ang tawag ni Elena sa telepono. Sige, magkita tayo ulit. Bye. Ipinahiga niya ang telepono sa counter na wala ang ngiti niya parang pinunasan. Para bang bumaba ng 10 grado ang init sa kwarto. Nilihis niya ang tingin kay Ivy. Tapusin mo ang breakfast mo, Ivy. Iba na ang tono ng boses niya ngayon. Matamlay, malamig, walang halong pagmamahal. Ang maliit na kamay ni Ivy, na medyo clumsy pa sa paggamit ng tinidor, ay sinubukang tusukin ang piraso ng pancake pero nadulas ang tinidor at natapilok ang baso ng gatas. Napaliko ito at kumalat ang puti sa malinis na granite. Nanlaki ang mga mata ni Ivy sa takot. Sorry po, bulong niya. Huminga si Elena ng malalim na parang palabas lang, hindi siya sumigaw o nagtaas ng boses. Mabagal siyang lumapit, kumuha ng basahan at sinimulang punasan ng tapon ng may sanay at mabilis na galaw. Naku, sabi niya ng banayad pero may halong banta sa tinig. Ang clumsy mo naman, maliit na babae. Tiningnan niya ang buong plato ni Ivy tapos ang natatakot na mukha ng bata. May manipis at malamig na ngiti sa labi niya. Mukhang hindi ka naman ganun kagutom ngayong umaga, ha? Sayang. Bago pa makasagot si Ivy, kinuha na ni Elena ang plato ng pancakes at maingat niyang kinuskos sa basurahan. Tapos kinuha niya ang baso ni Ivy, hinugasan at nilagay sa dishwasher. Susubukan ulit natin pagtanghalian, sabi niya, na parang pinag-uusapan lang ang panahon. Ngayon punta ka sa kwarto mo at maglaro ng tahimik hanggang tawagin kita. Kumakalamang tiyan ni Ivy pero mas masakit ang takot sa dibdib niya. Bumaba siya sa mataas na upuan, nakabitin sandali ang mga maiikling paa bago tumapak sa sahig. Hindi siya nangahas umiyak, natutunan na niya ng maaga na ang luha lang ang nagpapalamig ng ngiti ni Elena. Mamaya ng umaga, nakita ni Elena si Ivy sa playroom na inayos ang mga manika niya sa isang tuwid na linya. Humuhuni siya ng isang maliit na kanta, parang nasa sarili niyang mundo. Pinanood ni Elena mula sa pintuan ng sandali. May isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Bago siya pumasok, hawak ang kanyang tablet. Tingnan mo to, sweetie, sabi niya. Ang boses niya ay muli ng mainit at matamis. Dahil sa biglang pagbabago, napilitan si Ivy na umatras. Sa screen ay may larawan ni Nora. Nakaupo siya sa isang bench sa parke, mukhang pale at payat. Larawan ito na inupload ng kapatid ni Nora 1 linggo na ang nakakaraan. Naging maliwanag ang mukha ni Ivy. Mommy! Inabot niya ang maliit na kamay para hawakan ang screen. Bahagyang inikot ni Elena ang tablet. Parang pagod na pagod siya, di ba? Sabi niya na may pakitang awa. Lumuhod siya at inilapit ang mukha kay Ivy. Ang boses niya naging bulong na parang may sikreto. Sabi ng doktor niya, sobrang hina ng puso niya, madaling mapagod. Huminto siya sandali para tumimo ang sinabi. Alam mo, kapag pilyo ka, parang natatapon mo ang gatas mo o hindi ka nakikinig, nalulungkot si mommy. At kapag nalulungkot siya, mas sumasakit ang puso niya. Tinitigan ni Ivy ang kanyang baba. Nanginginig. Ang saya ng makita ang mukha ng kanyang ina ay unti-unting naging isang masakit at nakalilitong guilt. Ayaw nating masaktan si Mommy Nora, di ba? Patuloy na hinaplos ni Elena ang buhok ni Ivy, na parang banta pa ang dating kaysa aliw. Kaya kailangan maging sobrang sipag at mabait ka para sa akin, kaya mo ba yon? Hindi na makasagot si Ivy, kundi umiling lang, isang pagiling na puno ng takot sa tiyan. May dala na siyang mabigat na pasanin, nakasalalay sa pagiging mabait niya ang buhay ng kanyang ina. Nang dumating si Jonathan sa bahay ng gabing iyon, sobrang linis ng bahay at amoy, manok na inihaw. Nakita niya si Elena sa kusina, hinahawi ang isang kawali ng mga gulay mula sa oven, ang eksaktong larawan ng masayang buhay pamilya. Hoy, mahal ang bango, sabi niya habang hinahalikan siya. Nasaan si Ivy? Nasa kwarto niya siya. Ang bait niya ngayon, parang anghel. Masigla na sagot ni Elena. Medyo tahimik lang siguro. Siguro namimiss niya lang nanay niya. Ang hirap talaga para sa kanila.
Ang mukha ni Jonathan ay napalambot dahil sa kilalang kirot ng guilt. Umakyat siya sa itaas at nakita si Ivy sa sahig, hindi naglalaro, nakatitig lang sa pader, nakahawak siya sa mga kamay niya sa kandungan. "Hey, Munchkin!" sabi niya ng mahinahon. Tumingala siya na blanko ang mukha. Sinubukan niyang kilitiin siya, isang laro na dati nagpapatawa sa kanya ng sobra, pero ngumiti lang siya ng mahina at medyo natutuyo, tapos umatras. Mamaya, habang tinutulugan ni Elena si Ivy, napansin niya ang bukol sa ilalim ng kumot. Mabilis niyang inalis ang mamahaling kumot at nakita ang teddy bear na may isang mata, si Barnaby, na mahigpit na yakap ni Ivy. Bahagyang napikit ang ngiti ni Elena, halos di mapansin sa gilid ng kanyang mga labi. "Anong ginagawa pa nito dito?" sabi niya ng magaanang boses. Yumuko siya at hinugot ang bear mula sa hawak ni Ivy. "Hindi!" ang mahinang protestang tumutunog, pero naroon naman. Inabot ni Ivy ang mga kamay para kunin ang bear. "Ivy, mahal, marumi na tong bear na to, puno ng mikrobyo," sabi ni Elena habang inaabot ito sa malayo. Lumapit siya ng bahagya, bumaba ang boses niya. "Alam mo naman kung ano ang ginagawa ng mga mikrobyo, di ba? Pinaparamdam nila ang sakit sa mga taong mahina ang puso." Bumagsak ang mga braso ni Ivy sa gilid niya. Napuno ng luha ang mga mata niya, pero pinipigil niya ito. Kinikiskis niya ng husto ang labi hanggang matikman niya ang dugo. "Itatago ko na lang siya para safe," sabi ni Elena habang biglang ngumiti kay Ivy na parang walang problema. Hindi na siya makakagawa ng gulo. Lumiko siya at lumabas ng kwarto, dala si Barnaby, at marahang isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Ivy sa madilim. Ang maliit niyang katawan ay naninigas sa napakalaking kama. Wala siyang matatawag, walang takbuhan. Parang siya'y isang isla na unti-unting binabaha ng tubig. Ang mga luha na ayaw niyang makita ni Elena ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, sumisipsip sa unan sa kabila ng pagkakasakal ng hangin. Tahimik na tahimik ang bahay. Ang biyahe sa bus ay parang bangkang matagal na pag-akyat sa trapiko ng syudad. Bawat galaw ng sasakyan ay parang hampas sa marupok na katawan ni Nora. Pagbaba niya sa hintuan para sa Northwood Estates, basa na ng malamig na pawis ang noo niya. Ang suburb ay eksakto pa rin kung paano niya naaalala, isang tahimik at perpektong mundo ng malalawak na damuhan at malalaking bahay, lahat tahimik sa likod ng magagarang bakal na gate. Ang lakad mula sa hintuan ng bus papunta sa dating bahay niya ay pataas. Sa bawat hakbang, tumitibok ng malakas ang puso niya sa dibdib. Isang mabilis at magulong pagtibok ng dibdib dahil sa pagod at takot. Mahigpit niyang niyakap ang luma at gasgas na teddy bear na si Barnaby sa loob ng kanyang tote bag. Ang pamilyar na hugis nito ay parang maliit na angkla sa dagat ng kanyang pagkabalisa. Sinabi niya sa sarili na may plano siya, mananatili siyang kalmado, magiging makatuwiran, hindi niya hahayaan si Elena na guluhin siya. Hihilingin niya lang na makita ang kanyang anak. Isang simpleng karapatan lang iyon, pero nang makita niya na malapit na ang pamilyar na bubong ng bahay, na wala lahat ng kanyang inihandang sasabihin at napalitan ng isang taimtim na dasal, "Pakiusap, hayaan mo akong makita siya." At nang makita niya, nasa harap ng bahay si Ivy. Walang gana na itinutulak ang laruan niyang truck sa sobrang luntiang damo. Si Elena ay nakaupo sa isang upuang yari sa walis tambo sa beranda. Nag-i-scroll sa kanyang phone, ang larawan ng relaxed na pagmamasid. Bigla namang lumaki ang puso ni Nora sa sobrang pagmamahal na napawi ang sakit. Nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat ni Ivy, yung walang siglang paglalaro, at alam niyang hindi masaya ang anak. Tumingala si Ivy na para bang naramdaman ang presensya ng nanay niya. Lumaki ang mga mata niya, nahulog ang truck sa kamay niya na nakalimutan, at dahan-dahang sumilay sa mukha niya ang ngiting hindi makapaniwala. Isang pagsikat ng araw pagkatapos ng mahabang gabi. "Mommy," ang salita'y isang hininga, isang tanong na puno ng pag-asa, tapos, mas malakas, isang masayang sigaw. "Mommy!" Agad tumayo si Ivy at nagsimulang tumakbo. Ang maliit niyang mga paay mabilis na kumikilos. Sa isang perpektong sandali, parang nawala ang mundo.
Si Nora lang ang nandyan at ang kanyang anak na babae na malapit nang magkita muli. Pero nawasak ang sandali. Biglang tumayo si Elena mula sa kanyang upuan, gumalaw ng mabilis at tahimik na parang mga ngaso. Mabilis siyang bumaba sa hagdang bakuran at tumawid sa damuhan sa ilang segundo, na-intercept si Ivy at mahigpit na inilagay ang kamay sa balikat niya. Pagkarating niya sa dulo ng driveway, tumayo siya mismo sa gitna ni Nora at ng bata. Ay nako, sino ba ang dinala ng pusa dito? Sabi ni Elena na may parang banta sa boses, pero parang nagbibiro. Hindi ako naniniwala na inimbitahan ka, dagdag pa niya. Nagpilit si Ivy na makawala sa kapit ni Elena habang nakatingin pa rin kay Nora. Mommy? Buntong hininga niya na may halong takot at kalituhan sa boses. Okay lang yan, sweetie, sagot ni Elena na hindi tumitingin kay Ivy pero malamig ang titig kay Nora. Mommy, si Nora nalilito lang ngayon, Elena, please. Nakiusap si Nora, sumulong siya ng kaunti pero nanghina ang mga binti niya. Huwag mo to gawin, sandali lang ang hinihingi ko. Tawa si Elena, isang maikli at pangit na tawa. Sandali? Para saan? Para ipaalala sa kanya kung ano ang tunay na ina? Tingnan mo ka. Pinagmamasdan siya ni Elena mula ulo hanggang paa, napansin ang maputlang balat ni Nora, ang mura niyang Amerikana at ang pagod na halatang halata sa mukha niya. Halos hindi ka na nga makakatayo. Akala mo may maibibigay ka pa sa kanya? May ina na siya ngayon, malusog, nandyan. Bawat salita niya ay parang lason na tumpak na tumatama. Napikit si Nora sa sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tote bag. Wala kang karapatang pigilan siya mula sa akin, di ba? Bumaba ang boses ni Elena, nawalan ng kaaya-ayang tono at naging mapanakit. Usap tayo tungkol sa mga karapatan. May karapatan akong protektahan ang pamilya ko mula sa mga taong hindi matatag. Sinabi ni Jonathan lahat tungkol sa mga histerikong tawag mo sa telepono. Nag-aalala siya para sa'yo, Nora. Lahat kami. Ngayon bigla kang dumating dito na parang natulog sa terminal ng bus. Trespasser ka, pwede ko pang tawagan ng pulis. Pahintulutan mo lang akong kausapin siya, pakiusap ni Nora, nang hihina ang boses. Naghahanap siya sa kanyang bag at kinuha si Barnaby. Lumabas ang pagkakakilala sa mukha ni Ivy. Barnaby? Hindi, Elena, sabi niya ng patag at tapos na. Lumakad siya sa harap ni Nora para takpan si Ivy. Tinanggal na namin lahat ng mga luma at maruruming bagay dito. Naniniwala kami sa malinis at malusog na kapaligiran. Yung kalupitan ng ginawa na pinagbawalang makita ng anak, ang huling koneksyon niya, ang siyang tuluyang bumuwag sa composure ni Nora. Pumuslit sa kanya ang isang malakas at desperadong galit. Halimaw ka! Dumura siya. Nanginginig ang boses sa galit. Lumayas ka sa lupa ko, Elena, isinigaw niya. Patingin nga sa anak ko. Umiyak si Nora at sa huling pilit na walang pag-asa, sinubukan niyang itulak si Elena. Halos hindi nga talaga itulak, mahina at nanginginig ang mga kamay niya na halos di makaapekto kay Elena na matipuno ang katawan. Pero kumilos si Elena ng sobrang drama, itulak siya, pabalik, ng matalim at matatag. Sabi ko, aalis ka dyan? Galit na sabi ni Elena habang itinutulak siya, kaya natumba si Nora pabalik. Ang pinaghalong pagod sa mahabang lakad, emosyonal na bigat, at ang pisikal na pagtulak ay sobra na. Umikot ang mundo niya ng malakas, at ang gilid ng kanyang paningin ay nagkaroon ng libu-libong itim na tuldok. Isang bigat na parang bumagsak sa dibdib niya, kinapos ang hangin sa kanyang baga. Narinig niya ang isang maliit na takot na hikab ni Ivy, tapos ang perpektong inayos na damuhan ang sumalubong sa kanya. Ang impact ay matindi. Tapos, wala na. Tumingin si Elena pababa sa walang buhay na katawan ni Nora, humihingal ang dibdib niya. Sa isang saglit, may kislap ng totoong takot sa mga mata niya. Hindi ito bahagi ng plano. Magulo ito. Pabalik-balik ang tingin niya sa bakanteng kalye. Walang sasakyan, walang naglalakad ng aso. Tiningnan niya ulit si Ivy. Yung natigilan sa hagdan ng veranda, maliit niyang mga kamay tinakpan ng bibig, mga mata niyang nakabuka sa takot na sobra ang lalim,
para maipahayag sa salita. Walang makakita sa takot sa mga mata ni Elena na dahan-dahang nawala, pinalitan ng ibang bagay, malamig, madilim, at mapanuri. Tumingin siya pababa sa walang malay na babae na nakahiga sa perpektong damuhan niya. Ang problema, ang hadlang, ang multo na ayaw maglaho. At may bagong isip na mabagsik at ganap na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi ito isang sakuna, ito ay isang pagkakataon. Nilipat ang tingin niya sa likod ng bakuran. Sa madilim at gusgot na pinto ng malaking garden shed na nakatago sa likod ng mga tanim na bakod, dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi ang isang malamig na ngiti. Hindi naman kailangang magulo ang problema, kailangan lang itong mawala. Dito, nagsimula ang pagiging halimaw ng isang malupit na babae. Ang desisyon niya dito ang magbabago ng lahat. Ano kaya ang iniisip niya? Matagal na sandali pagkatapos ang tunog ng pagbagsak ni Nora sa damo, na natiling tahimik ang mundo. Nakatayo si Ivy sa beranda, parang estatwa ng takot, hawak pa rin ang kanyang mga kamay sa bibig. Tinitigan niya si Elena na hindi na niya amain, kundi isang nakakatakot na estranghero. Nawala na ang unang takot ng halimaw, pinalitan ng isang malamig na kalmadong, mas nakakatakot pa. Biglang lumingon si Elena sa kanya. Ivy, punta ka sa kwarto mo. Mahina pero malamig ang boses niya na para bang isang matulis na talim sa hangin. Umalis ka na at huwag kang magsalita, kahit isang salita, kahit isang tunog. Gets mo ba ako? Hindi makapagsalita si Ivy, kaya tumango na lang siya ng bigla at parang walang kontrol. Lumiko siya at dali-dali nang pumunta hindi sa kwarto niya kundi sa malaking bintana sa sala na nakaharap sa labas. Sa harapang bakuran na nakatago sa likod ng makapal na kurtina, sumilip siya sa maliit na siwang, ang puso niya mabilis na tumitibok sa dibdib. Pinanood niya ang halimaw na si Elena na lumapit sa kanyang mommy. Hindi siya lumuhod, hindi niya tiningnan kung may pulso pa. Sa halip, hinawakan niya ang mga bukong-bukong ni Nora at hinalahatak siya papunta sa damuhan. Napabuntong hininga si Ivy nang makita niyang nakalugmok ang ulo ng kanyang ina. May madilim na hibla ng buhok na dumudulas sa perpektong berdeng damo. Mali ang lahat. Sobrang mali. Parang isa sa mga manika niya yung itsura ng nanay niya, walang buhay at itinapon na lang. Hinila ni Elena ang katawan papunta sa gilid ng bahay para hindi makita ni Ivy. Parang mas masakit pa yung pagkawala kaysa sa mismong nangyari, kaya pilit na naglakad yung nanginginig niyang mga paa. Palihim na lumusot si Ivy sa loob ng bahay, papunta sa bintana ng kusina sa likod. Mula doon, nakita niya yung mga damong lumaki ng sobra at sa likod nito yung kulay abo at luma na pinto ng garden shed. Diyan bawal siyang pumasok, lugar na puno ng gagamba at kalawangin na mga gamit. Nakita niyang nakikipagbuno si Elena sa katawan ng nanay niya. Hinihila niya si Elena papasok sa makipot na siwang ng mga palumpong. Ang pinto ng kubo ay umungol na parang bibig na bumukas. Sandaling nawala si Elena sa loob, tapos lumabas na may hinihila na malaking magaspang na sako ng yute, yung klase na ginagamit ng mga hardinero para sa mga damo. Hindi makapaniwala si Ivy sa nakikita niya, para siyang nananaginip ng masama. Hawak ni Ivy ang kanyang hininga nang mahigpit sa dibdib habang pinipilit ni Elena na ipasok ang walang buhay na katawan ng kanyang mommy sa sako. Magulo at nakakatakot ang pakikipagsapalaran. Sa huli, matapos ang isang malakas na buntong hininga, natapos ang ginawa. Nakita ni Ivy ang huling kakilakilabot na pangyayari. Hinikpit ni Elena nang mahigpit ang makapal na tali para isara ang tuktok ng sako. Tapos hinila niya ito papasok sa dilim ng shed. Bumagsak ang pinto ng malakas at malalim na tunog. Sandali lang, narinig ni Ivy ang tunog ng metal na padlock na tumatakip. Bumalik ang halimaw sa bahay, pinunasan ng dumi at mga dahon mula sa mamahaling yoga pants niya na para bang nag-gardening lang siya ng konti. Nagmadaling lumayo si Ivy mula sa bintana at nagtago sa likod ng sofa. Pinakaliit ang katawan niya. Narinig niyang dumaan si Elena. Humming ng masayang kanta habang paakyat siya ng hagdan, narinig ni Ivy ang tunog ng tumatakbong shower. Naghintay siya, binibilang ang mga segundo.
Ang buong mundo niya ay parang nakatuon lang sa imahe ng kulay abo na pinto at yung nakakatakot na tunog ng kandado. Nang sigurado siyang abala na si Elena, palihim siyang lumabas sa likod ng pintuan. Mainit ang hangin sa labas pero nilalamig si Ivy. Dahan-dahan siyang naglakad sa damuhan, ang mga paa niya na walang sapin ay lumulubog sa malambot na damo. Nakaharap sa kanya ang shed, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa akala niya. Isang kalawangin at matibay na padlock ang nakakandado sa selyo. "Mami!" Bumulong siya, halos hindi marinig ang boses niya. Dinikit niya ang tenga sa magaspang at may tinik na kahoy ng pinto. Sandali, wala siyang narinig. Tapos may narinig siyang mahina at palihim na ungol galing sa loob. Kasunod ang tunog ng paggalaw ng tela. Buhay siya. Biglang dumaloy ang matinding lakas kay Ivy. "Mommy!" Mas malakas na niyang sabi ngayon. Sinubukan niyang itulak ang pinto gamit ang maliit niyang katawan. Pero parang bato ang tinitigan niya, hindi gumalaw. Pinukpok niya ng maliliit niyang kamao ang kahoy. "Buksan mo ang pinto, Mommy! Buksan mo!" Masyadong maliit ang mga kamay niya para mahawakan ang kandado. Ang hawakan ay makapal na bakal na singsing na sobrang taas para maabot niya. Nagsimulang kumapit ang takot sa kanyang lalamunan, matalim at nakakapigil ng hininga. Pinalo niya ng mga kamao ang pinto, paulit-ulit, ang mga tunog na malabnaw na tumatagos sa tahimik na bakuran. "Tulong! May tumulong!" Sumigaw siya. Ang mga salitay lumalabas ng pumutok sa kanyang lalamunan. Mula sa loob ng bahay, patuloy ang tunog ng shower na tila walang pakialam. Dumating sa kanya ang katotohanan na walang paparating, na nakulong ang kanyang mommy, at ang halimaw ay ilang hakbang lang ang layo. Sa wakas, naputol ang kanyang mga pagtatangka, nabuksan ang pinto at napalitan ng purong takot na parang hayop. Yumuko siya sa magaspang na kahoy, ang maliit niyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Pero hindi ito yung tahimik na pag-iyak na ginagawa niya sa kama tuwing gabi. Ito ay parang isang higanting iyak na galing sa takot at kawalang magawa. Tunog ito ng pusong nabibiyak. Tunog na hindi dapat marinig sa mga maayos at tahimik na damuhan ng Northwood. Isang hilakbot na sigaw na sumira sa katahimikan ng hapon, isang ilaw ng matinding sakit. 2 bahay ang layo, si Ginang Green ay nagdidilig ng kanyang mga panalong petunias. Narinig niya ang ingay at sa simula ay napabuntong hininga siya habang iniiling ang ulo, mga bata, at ang kanilang mga tantrums. Ang maliit na batang babae ng mga Carter ay palaging tahimik, kaya kakaiba ito, pero unpredictable talaga ang mga bata. Sinubukan niyang balewalain pero hindi tumigil ang ingay, tuloy-tuloy, matindi at hindi humihina. Ibinaon ni Mrs. Green ang kaniyang watering can, ramdam ang kaba na lumalalim sa tiyan niya. Nakapag-alaga na siya ng 3 anak, kaya kilala niya ang tunog ng batang hindi nabigyan ng gusto niyang laruan. Kilala niya ang tunog ng toddler na nadapa ang tuhod. Hindi ito yon. Yun yung tunog ng isang bagay na pinupunit, tunog ng totoong takot. Tumayo siya ng mga 30 segundo, kamay niya nakabitin sa garden hose. Hindi ko dapat pakialaman, ang sabi ng isang bahagi ng isip niya, huwag maging mausisang kapitbahay. Pero bigla ulit sumigaw, mas mataas at mas desperado ngayon, halos mabasag sa lungkot. Paano kung dapat ko ngang pakialaman, sabi naman ng isa pang bahagi ng isip niya. Paano kung may talagang problema? Alam mo, ito yung sandali na nagpapabago ng lahat, yung mahirap na desisyon kung magpapakapihikan ka lang o kikilos. At dahil ramdam mo sa pakiramdam mo na may seryosong problema, kailangan kong tanungin kayong lahat na nanonood, ano ang gagawin nyo kung kayo si Mrs. Green? Tatawagan nyo ba? Tatawagan niya nga. Binitiwan niya ang hose, nagkalat ang tubig sa paligid ng kanyang mga paa. Lumiko siya at mabilis na pumasok sa kanyang tahimik at malinis na kusina, kinuha ang telepono. Medyo nanginginig ang mga kamay niya habang dinidayal ang 3 numero na hindi na niya tinawagan ng mahigit 20 taon. 911, ano ang emergency ninyo? Opo, hello, sabi ni Mrs. Green. Mahina pero matatag ang boses.
Ang pangalan ko ay Martha Green. Nakatira ako sa tabi ng bahay nila Carter sa Oak Street. Yung maliit nilang anak na si Ivy, sigaw na siya ng halos 10 minuto. Hindi ito tama. Pinadahan ni Officer Daniel Ward ang kanyang patrol car sa tahimik at puno na kanto ng Oak Street. Mula sa dispatch, kalmado ang boses na nagsabi na simpleng welfare check lang ito, malamang away lang ng kapitbahay o isang bata na nagtatampo ng todo. Sa loob ng 15 taon niya sa serbisyo, natutunan niyang sa mga ganitong lugar na may mga perpektong damuhan at mga bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon, madalas ganito ang mga kaso. Kadalasan, tahimik lang ang mga drama sa bahay. Huminto siya sa tabi ng kalsada sa harap ng bahay ni na Carter. Maganda yung 2 palapag na bahay na gawa sa ladrilyo, may hardin pa na para bang galing sa isang magazine. Mula sa labas, mukhang tahimik at payapa talaga sa suburb. Wala siyang narinig na sigawan, baka naiyak na yung bata. Pero trabaho niya. Naglakad siya sa bato na daan papunta sa pinto at pinindot ang doorbell. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas yung mabigat na pintuan na gawa sa oak at may babaeng nakaputing plush na robe na nakapulupot sa sarili. Basang-basa ang buhok niya na nakatupi sa kaparehong tuwalya. Maganda siya na may kalmadong mukha na matalino ang dating, pero ngayon ay may halong inis na ekspresyon. "May maitutulong ba ako?" Tanong niya ng mahinahon at maayos ang boses. "Ma'am, ako si Officer Ward," sabi niya habang hinahawakan ang gilid ng kanyang sombrero. "May natanggap kaming tawag mula sa kapitbahay tungkol sa batang nasa panganib dito sa address na ito." Ang babaeng si Elena Carter, hinala niya, ay huminga ng malalim na parang humihingi ng paumanhin pero halatang naiinis. "Naku, pasensya na po, officer." Yun ang stepdaughter ko na si Ivy. Medyo nagka-meltdown siya kasi kinuha ko yung luma niyang laruan na marumi. Alam mo na kung paano yung 3 taon sobrang drama. Ngumiti siya ng isang nakakabighaning paumanhin ng ngiti. "Kakadiretso ko lang sa shower siguradong kontrolado ko ang lahat. Mukhang kapanipaniwala, sobra pa nga. Kwento nato na narinig niya ng 100 beses pero may something sa perpektong pagkukwento niya na parang kinilabutan siya." "Naiintindihan ko po, ma'am," sabi niya habang pinapanatili ang magalang pero matatag na tono. "Para sa akin, kailangan ko lang makita yung bata para matiyak na okay siya." Sa unang pagkakataon, may dumaan na kakaiba sa mukha ni Elena, bukod sa pagiging kalmado niya. Sandali lang yon pero nakita ko. "Talaga, sir? Hindi naman kailangan. Nasa likod lang siya ng bahay, pinakalma ko lang siya, tsaka baka mas lalo lang siyang ma-stress kung may estrangherong nakauniporme na lalapit. Mabilis lang ako at tahimik," panindigan niya. "Kapag nakumpirma ko ng ligtas siya, lalayas na agad ako." Halos hindi napansin, napikit ng bahagya ang kanyang panga. "Sige," sabi niya habang umatras mula sa pintuan, dumaan sa bahay, at lumabas sa likod na pintuan, "Kung gusto mo." Naglakad si Daniel sa malamig na bahay na may marmol na sahig, sobrang linis, walang kwenta ang dating at tahimik. Lumabas siya sa malaking patio na gawa sa bato, natanaw ang malawak at perpektong inayos na damuhan. Sa dulo ng bakuran, may maliit na lumang garden shed. Nakayuko sa kanyang nakasarang pinto ang isang maliit na tao. Si Ivy yon, hindi siya nagtatampo, kundi isang maliit na nagkukumahog na bola ng kalungkutan. Nanginginig ang mga balikat sa tahimik na pag-iyak. Maduming-madumi ang mukha niya, halo-halong luha at dumi. Nang makita niya siya, nanlaki ang mga mata niya sa takot na walang kinalaman sa nawawalang laruan. Hindi ito tama. Nakita niyang nakamasid si Elena mula sa pintuan ng patio. Nakatapat ang mga braso at mukha'y tila walang pakialam. Sadyang iniwasan niya ang kanyang tingin para magkaroon ng konting pribasiya sa pagitan niya at ng bata. Yumuko siya para magkapantay sila ng tingin. "Kumusta?" banayad niyang sabi. "Ako si Daniel, pulis ako. Ikaw ba si Ivy?" Ang maliit na batang babae ay bahagyang tumango. Ang mga mata niya ay nagliliparan mula sa mukha niya papunta sa kubo at pabalik. "Nag-aalala ang kapitbahay mo," sabi niya habang banayad pa rin ang tono ng boses. "Narinig kitang umiiyak. Pwede mo bang sabihin kung ano ang problema? Natumba ka ba?"
Umiling si Ivy, nanginginig ang ibabang labi niya at niyakap ang sarili. Tumingin siya sa balikat niya papunta kay Elena, tapos mabilis na lumingon, parang masakit para sa kanya ang makita ang kanyang madrasta. Ayos lang yan, sabi ni Daniel. Gising na ang kutob niya. Ligtas ka dito, pwede mong sabihin sa akin ang kahit ano. Huminga siya ng bahagya, nanginginig, itinaas ang maliit niyang kamay at ang nanginginig na daliri niya ay itinuro mismo sa kulay abo na pinto ng shed na may kandado. Nang magsalita siya, ito ay isang hilakbot na boses na puno ng takot, isang tunog na tatatak sa kanyang mga panaginip sa mga susunod na taon. Nasa sako si Mommy. Nakatigil sa hangin ang mga salitang iyon, walang kwenta at nakakatakot. Tinitigan siya ni Daniel, sinusubukang intindihin. Sako? Ano ba yan ang ibig sabihin? Tumingin siya kay Elena na ngayon ay papalapit na sa kanila, naglalakad sa damuhan na walang ingay ang paglakad ng kanyang mga paa. Anong nangyayari? Tanong niya ng matalim ang boses, tumayo si Daniel. Ma'am, yung stepdaughter niyo lang po ang nagsabi. Naku, para na akong napikon, sagot ni Elena na may mapanuksong tawa. Ang mga kwento niya sobra-sobra na, palpak na ang imahinasyon niya. Galit lang siya sa akin ngayon, officer. Yun lang ang sinasabi niya para lang makuha ang atensyon. Nakatira ang kanyang ina, ang kanyang tunay na ina, sa kabilang bayan, hindi siya dito. Tumingin si Daniel mula sa makinis at mapanlinlang ng ngiti ni Elena papunta sa maliit at natatakot na mukha ni Ivy. Dalawa ang kwento niya. Isang mula sa isang matino at responsableng matanda. Isang sigaw mula sa isang hysterical na bata at bawat instinct sa katawan niya na nahasa ng 20 taon ng pagharap sa pinakamabuti at pinakamasamang bahagi ng sangkatauhan ay sumisigaw na nagsasabi ng totoo ang bata. Ma'am, sabi niya, ang boses niya ngayon ay walang halong paumanhin. Kailangan mong buksan ang shed. Nawala ang ngiti ni Elena. Hindi ko gagawin yan. Wala kang warrant at pribadong pag-aari ito. Luma at maruming shed lang na puno ng kagamitan sa damuhan, ma'am. Pero kapag may dahilan akong maniwala na buhay ng isang tao ay delikado agad, may karapatan akong mag-search. Isang bata ang biglang nagsabi ng seryoso at tumpak na pahayag, buksan mo yang kandado o babasagin ko to, ikaw ang bahala. Nagkatinginan silang dalawa sa isang tahimik na laban ng kanilang mga kalooban. Sandali, inisip niyang magpapatuloy pa siya sa pakikipaglaban, pero nang makita ang matibay na determinasyon sa mukha niya, napababa ang mga balikat niya sa pagkatalo. Sige na nga, ang bungad niya, habang hinihila mula sa bulsa ng kanyang balabal ang maliit na susi. Dahan-dahan at may halong sama ng loob niyang inalis ang kandado, binuksan ang pinto, tapos umatras na may ngiting mayabang at mapanuyang nakatitig. Pumasok si Daniel, pinagmamasdan ang lawnmower, mga sako ng pataba at isang rake, tapos napatingin siya sa isang malaking sako na gawa sa magaspang na tela na nakalapag sa malayong sulok. Bago pa man niya ma-process ang nakita, may maliit na tao na mabilis na dumaan sa tabi niya papunta sa madilim na bahagi ng shed. Ivy? Sandali! Huwag kang lalapit! Sigaw niya, pero nawala na siya. Tumakbo si Ivy papunta sa sako at lumuhod sa tabi nito. Hinaplos ng kanyang maliliit na kamay ang magaspang at maalikabok na tela. Tumingin siya kay Daniel, ang mukha niya basang-basa sa luha at puno ng desperasyon. Nasa loob ng sako ang mami ko, umiiyak niyang sabi. Natutunog ang boses niya na parang pumutok habang itinuturo gamit ang nanginginig na daliri. Nasa loob siya ng bag, kuhanin niyo siya, please. Ang desperadong paghingi ng tulong ng bata ang nagtanggal ng kahit anong pagdududa sa kanya. Naging malamig ang dugo niya, agad niyang pinindot ang radyo niya, may pagka-urgent at tensyon ng boses. Dispatch! Padalhan ng paramedics dito agad, bilisan. Nagmadali siyang lumapit, umupo sa harap ng umiiyak na bata. Okay lang yan, Ivy, kukunin ko siya. Tumibok ng malakas ang puso niya sa tenga habang nanginginig ang mga kamay niya sa paghahanap ng tali ng bag. Hinilan niya ito at inalis ang magaspang at nakakasakal na tela.
At lumabas ang nakakatakot na katotohanan. Babae siya. Puti, na parang patay, may madilim at basang dugo sa gilid ng ulo niya kung saan siya nahulog. Sa isang nakakatakot na sandali, inisip niyang patay na siya, pero nakita niya, bahagyang gumagalaw ang dibdib niya, may hininga pa siya. Mabilis siyang kumuha ng radio, bahagyang lumiko para takpan si Ivy sa tanawin. Nanginig ang boses niya sa pagka-urgent, "Dispatch, kumpirmahin, may paramedics na papunta. May unconscious na babae, posibleng tinangkang patayin. Kailangan ko ng backup ngayon." Sa oras ding iyon, umalingaw-ngaw ang tawag ni Daniel sa radyo. Biglang naging gulo ang tahimik na kalye sa suburb nang dumating ang kanyang backup, isang batang pulis na seryosong mukhang si Evans na napatingin ng malaki sa eksena sa shed. Tapos narinig ang sirena, palakas mula sa malayo hanggang sa sobrang lakas, habang papunta ang ambulansya at 2 patrol car sa bahay. Nagmadaling lumapit ang mga paramedic sa shed, mabilis ang kilos dahil sa emergency. Humihinga siya pero mahina, delikado ang BP niya. Sigaw ng isa habang maingat nilang nilagyan si Nora ng neck brace. At maingat na inilipat siya sa stretcher. Pinanood ni Daniel habang sila'y gumagalaw, may kumikirot na galit sa kanyang tiyan. Inilabas nila si Nora, may suot na oxygen mask na nakatakip sa maputlang mukha niya, at inilagay sa ambulansya. Nang bumagsak ang mga pinto at umalis ng mabilis ang ambulansya, sumisigaw ang sirena. Bigla namang bumagsak ang malalim na katahimikan sa lugar ng krimen. Napalingon siya kay Elena, nakatayo siya sa damuhan, nakabalot sa kumot na ibinigay ni Officer Evans. Ang kanyang perpektong pagkontrol sa sarili ay tuluyang nabasag, ang mukha niya ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla at pagtanggi. Grabe to, ang yabang niya, ang taas at pilit ng boses niya. Siya to mismo ang gumawa, stalker siya, sinisikap niya akong isisi. Lagi siyang naiinggit, palaging gustong sirain buhay ko. "Ma'am, kailangan po kayong sumama sa amin," sabi ni Eva ng matatag, pero kalmado ang tinig. "Are you arresting me?" Sigaw niya, gulat na gulat ang mga mata. "Mali ito, ang asawa ko si Jonathan Carter. Isang napaka-importanting tao, hindi niyo pwedeng gawin to." Lumapit si Daniel, kasalukuyan kang dinidetalye para sa investigasyon, kaugnay ng tangkang pagpatay. Sinabi niya ng patag at malamig ang boses, "May karapatan kang manahimik." Habang binabasa niya ang Miranda rights ni Elena. Napanglumpo ang mukha ni Elena, ang maskara ng makapangyarihang socialite na unti-unting nawala, pinalitan ng mukha ng isang napipilitang kriminal. Pero ang pinaka-prioridad ni Daniel ay hindi si Elena, kundi ang maliit at tahimik na saksi na siyang nagsimula ng lahat. Nahanap niya si Ivy sa loob, nakayuko sa pinakamababang baitang ng malaking hagdan, habang may isang uniformadong pulis na nakatayo nang parang walang alam malapit sa kanya. Nakatingin ang bata sa kawalan, nanginginig ang maliit niyang katawan nang hindi mapigilan. Alam niyang hindi siya yung dapat magtanong sa kanya, hindi niya kayang isipin kung gaano kakilakilabot yung nakita niya kanina. Biglang dumating si Clara Hayes, isang social worker na naka-standby ang departamento para sa ganitong mga kaso. May mabait na mga mata at malumanay na boses na parang nilulusaw ang gulo sa paligid. "Daniel," sabi niya ng mahina habang tinitingnan ang paligid, "ano ang meron tayo dito?" "Clara, salamat at nakarating ka," sagot ni Daniel na mahinahon pa rin ang tono. Ang pangalan ng bata ay Ivy, 3 taong gulang siya. Biktima ang kanyang biological na ina. Si Nora Williams ay papunta sa County General. Ang suspect ay ang stepmother na si Elena Carter na kakalabas mo lang makita. Siya ang nagsabi sa amin kung saan hahanapin ang ina niya. Grabe ang pagkabigla niya. Tumango si Clara, may halong habag, pero profesional ang itsura. "Nasaan siya?" Inakay siya papunta sa hagdan. Nilapitan ni Clara si Ivy, hindi bilang opisyal kundi parang mabait na estranghero. Hindi siya lumusob sa bata, sa halip umupo siya sa baitang sa ibaba para nakatingala siya sa bata. Hindi siya nagsalita ng matagal. "Ang pangalan ko ay Clara," malumanay niyang sabi. "Ang laki ng bahay mo, Ivy." Hindi sumagot si Ivy, tuloy lang ang titig niya, parang 2 madilim at walang laman na bintana ang mga mata niya.
Hindi pinilit ni Clara, tahimik lang siyang umupo, parang presensyang nakakapagpakalma. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan niya ang dalang tote bag at kinuha ang isang maliit na plush na kumot na dahan-dahan niyang inilapag sa nanginginig na mga binti ni Ivy. Tapos kinuha niya ang isang clipboard na may blankong papel at isang maliit na kahon ng Crayola, inilagay niya ito sa tabi ni Ivy sa hagdan. Minsan, kapag may malalaking nakakatakot na pakiramdam tayo sa loob, wala tayong mga salita para ipaliwanag ang mga iyon. Sabi ni Clara, sa malambing na tinig niya, minsan mas okay na hayaan na lang lumabas ang kulay. Hindi niya pinagawa kay Ivy na iguhit ang nakita niya ni hindi siya nagtanong. Naghintay na lang siya ng 10 minuto. Ang tanging naririnig ay ang mahina na ugong ng police radio sa labas. Tapos, dahan-dahan, na umabot ang maliit na nanginginig na kamay at kinuha ang crayon. Itim yun. Hindi nagdrawing si Ivy ng larawan. Nagsimula lang siyang magkusot-kusot. Ang maliit niyang kamay ay paulit-ulit na gumagalaw, pinipisil ng sobra hanggang sa naputol ang crayon sa gitna. Bumagsak niya yung basag na piraso, tapos kumuha ng isa pang madilim na kayumangging Crayola at pinagsiksikan ng magulo at mabagsik na kulay sa itim. Tapos gamit yung pulang Crayola, iginuhit niya yung maliit na taong kahoy sa sulok ng papel, nakahiga ito. Paulit-ulit niyang iginuhit yung mukha hanggang maging isang pulang galit na kalat. Pinanood ni Clara, sumasakit ang puso niya. Ang drawing ay tahimik na sigaw, mas malinaw pa sa kahit anong salita. Patunay ito ng isang batang traumatized at sobrang nakakalungkot. Samantala, si Daniel at ang kanyang grupo dala ang mabilis na naaprubahang warrant. Sinimulan nila ang maingat na paghahanap sa bahay sa walk-in closet ng master bedroom at natagpuan nila sa loob ng isang designer shoebox ang isang folder. Sa loob nito ay mga kopya ng mga anonymous na banta na mga liham na sinabi ni Nora kay Jonathan. Ang mga ito ay naprint mula sa computer sa home office. Sa isang drawer ng mesa sa parehong opisina, natagpuan nila ang isang spool ng magaspang na tali panghardin. Mabilis nilang napagtanto na tugma ito sa drawstring na ginamit para itali ang burlapsak sa istasyon. Matigas ang loob ni Elena Carter. Umupo siya sa malamig at maputlang interrogation room, humihingi ng abogado at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Si Nora ay obsessed at hindi matatag. Paulit-ulit niyang sinabi sa detective, unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang boses. Siya ang gumawa nito. Ito ang pinakaloko at baluktot na gimmick para maka-attract ng pansin na nakita ko. Kailangan mong tingnan siya, hindi ako. Inilapag ng detective ang isang plastic evidence bag sa mesa at sa loob nito ay isa sa mga liham na nahanap ng forensic team. Nasa lahat ng sulok nito ang mga fingerprint mo, Mrs. Carter, gaya ng mga fingerprint sa padlock ng shed. Tumingin si Elena sa bag, medyo nawalan siya ng tapang sa unang pagkakataon. Tahimik siya. Ang huling mabigat na gawain ng gabi ay napunta kay Daniel. Kailangan niyang ipaalam sa asawa. Nahanap niya ang number ni Jonathan Carter sa phone ni Elena. Nasa business trip si Carter sa Chicago. Huminga ng malalim si Daniel at tumawag mula sa kanyang lamesa habang naririnig ang ingay sa palibot ng precinct. Carter, sagot ng boses, distracted pero professional. Mr. Carter, ako si Officer Daniel Ward ng Northwood Police Department. Sir, may nangyaring insidente sa bahay ninyo. Ano? Insidente? Ano nangyari? Ayos lang ba si Ivy? Dumating ba si Nora at nagdulot naman ng gulo? Ang daming maling akusasyon ang nagpapainit sa tiyan ni Daniel. Pumikit siya. Sir, may seryosong pananakit na nangyari. Si Nora Williams ay naospital na. Ligtas si Ivy at kasama na siya ng social worker. Huminga siya ng malalim, ang pinakahirap sa buong gabi. Ginoong Carter, ang asawa ninyo na si Elena Carter ay inaresto na. Siya ang pangunahing suspek sa pagtatangkang pagpatay kay Nora Williams. Tahimik na tahimik ang kabilang linya. Narinig ni Daniel ang bahagyang malamig na tunog ng isang hotel room. Naghintay siya habang lumalalim ang katahimikan, puno ng gulat at takot. Parang may bangin na bumubukas sa pagitan ng perpektong buhay ng isang tao at ng nakakatakot at hindi maisip na katotohanan.
Bumagsak ang telepono ng hotel sa sahig ng malinis na suite sa Chicago, pero hindi ito napansin ni Jonathan Carter. Nakatayo siyang parang natigil sa gitna ng kwarto, paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ng pulis na parang nakakabinging walang kwentang ulit-ulitin. Attempted murder. Si Elena ay nadakip. Nagkamali siya, isang nakakahiya at imposibleng pagkakamali. Ang unang malinaw niyang naisip ay hindi tungkol kay Nora o kahit kay Ivy, kundi kay Elena. Ang matamis, matalino, perpektong si Elena. Kailangan may paliwanag. Siguro dumating si Nora na hysterical gaya ng kinatatakutan niya at siya ang nag-udyok. Siguro nagtatanggol lang si Elena, nagtatanggol kay Ivy. Oo, iyon nga iyon. Self-defense iyon. Mali ang pagkakaintindi ng pulis. Biglang sumiklab sa kanya ang matinding desperadong enerhiya. Hinagis niya ang mga damit sa maleta, nanginginig ng sobra ang mga kamay niya kaya halos hindi niya mazip. Tinawag niya ang assistant niya, ang boses niya matalim at di pamilyar na tila galit na aso. Kunin mo ako sa unang flight pa uwi, hindi ko iniintindi kung magkano ang gastos. Ang biyahe pa uwi ay 5 oras na paghihirap na parang nakabitin sa isang mundo sa taas na 30,000 talampakan. Nakatingin siya sa bintana sa madilim at ulap na kalawakan, ang isip niya umiikot, gumagawa ng kwento kung saan biktima ang asawa niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat usapan, bawat reklamo na sinabi ni Elena tungkol sa pagiging hindi matatag at desperadong ugali ni Nora. Nagtatayo siya ng pader ng pagtanggi, ladrilyo bawat galit. Dahil ang posibilidad na ang perpektong buhay na binuo niya ay isang kasinungalingan at ang babaeng minahal niya ay isang halimaw ay sobrang nakakatakot para pag-isipan, dumating siya bandang madaling araw at diretso siyang nagmaneho mula sa airport papuntang Northwood Police Department. Nilaktawan ang ospital at ang Social Services Building kung saan naghihintay ang kanyang anak na babae. Ang una niyang prioridad ay ayusin ito. Linawin ang walang katuturang pagkakaintindihan na ito. Pumasok siya sa maliwanag at malinis na lobby. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot dahil sa biyahe. Ang mukha niya ay may ekspresyong mayabang na galit. Ang pangalan ko ay Jonathan Carter. Anin niya sa desk sergeant. Hawak dito si Mrs. ko, si Elena Carter. Nandito ako para linisin ang pangalan niya at magbayad ng piyansa. Makalipas ang ilang minuto, dinala siya sa isang maliit na silid na walang palamuti, kung saan naghihintay si Officer Daniel Ward. Pagod ang mukha ng lalaki, pero matalim at matatag ang mga mata niya. Ginoong Carter, simula ni Daniel nang pantay ang boses. Salamat sa pagpunta mo. Diretso na tayo. Pumutol si Jonathan. Gusto kong makita ang asawa ko at gusto kong malaman kung bakit niyo siya inaresto. Base sa sinabi ng isang babaeng hindi matino ang isip at nang aabala sa pamilya ko ng maraming buwan, hindi man lang kumibo si Daniel. Simpleng inindikan niya ang upuan sa tapat niya. Pwede kang umupo. Nang nanatiling nakatayo si Jonathan, sinabi ni Daniel, Sir, hindi namin inaresto ang asawa mo dahil lang sa sinabi ni Nora Williams. Nang makita namin siya, walang malay siya. Ano naman? Sa anong basehan? Nakita namin ang ex-wife mo na nakapako sa loob ng sako na abaka na nakalock sa isang garden shed sa property nyo, sabi ni Daniel. Patag ang boses, bawat salita parang maingat na inilatag na bato. Siya ay nahihirapang huminga, nawawalan ng tubig sa katawan at may sugat sa ulo na parang natumba. Tumingin si Jonathan, bigla siyang natuyo ang bibig. Pwedeng siya mismo ang naglagay sa sarili niya doon para ikasala si Elena. Nakakita rin kami ng mga banta sa mga sulat na pag-aari ng asawa mo, na prinint mula sa computer nyo sa bahay, na ipinadala kay Miss Williams nitong nakaraang 2 buwan. Hindi kumurap si Daniel sa pagtitig. Nahanap din namin ang lubid na ginamit sa pagtali ng sako sa mesa ng asawa mo. Naramdaman ni Jonathan na parang umikot ang mundo sa ilalim niya, unti-unting bumabagsak ang mga pader ng pagtanggi niya. Depende sa sitwasyon, bahagyang yumuko si Daniel, ang mukha niya'y napalambot na halos may halong awa. Ginoong Carter, hindi yan ang dahilan kung bakit kami naroon sa simula. Nakatanggap kami ng tawag sa 911
Mula sa kapitbahay na nakarinig ng sigaw ng bata sa likod ng bahay ninyo, isang batang hindi tumitigil sa pagsigaw. Huminto siya sandali para bigyang diin ang sasabihin niya. Ang tanging dahilan kung bakit namin natagpuan si Nora Williams ay dahil itinuro ng 3 taong gulang mong anak na si Ivy ang kubo at sinabi sa amin na nandoon ang mommy niya. Yun na yun. Yun ang dagok na sumira sa lahat. Si Ivy niya, ang maingat niyang pagtatanggol sa isip, naglaho na parang alikabok, naiwang isang madilim at nakakatakot na kawalan. Naupo siya sa upuan, nauubos ang lakas niya, napalitan ng malamig at dahan-dahang takot. Nagmaneho siya papuntang ospital na parang walang malay. Nakatayo siya sa labas ng ICU, tumitingin sa maliit na salamin sa pinto. Nakahiga si Nora sa kama, mas maliit at mas marupok kaysa dati niyang nakita. Maraming tubo at mga kable ang nakakabit sa kanya, kasabay ng paulit-ulit na tunog ng beep. Mga makinang kumukumpas na siyang nagpapanatili sa kanyang buhay, may puting benda na nakabalot sa kanyang ulo. Naalala niya ang boses niya sa telepono kahapon lang na nagmamakaawa at desperado. Pinapadalhan niya ako ng mga sulat, Jonathan. Naalala niya ang sarili niyang tono na pabibo at mayabang. Si Elena ay isang kahangahangang ina para kay Ivy. Yan ang kailangan niya. Ginamit niya ang sariling mapanakit na salita ni Elena para pagsabihan si Nora at isinara ang telepono. Ang guilt ay parang isang pisikal na bagay, isang karamdaman na umaakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Siya ang gumawa nito. Siya ang taong nagsara ng pinto at iniabot niya kay Elena ang susi. Ang huling hintuan niya ay ang DM Multiwar Oras na Child Services Center ng county, isang simpleng gusaling gawa sa bricks na amoy pa antiseptic at tahimik na kalungkutan. Sa lobby, sinalubong siya ng isang mabait na babae na si Clara Hayes. "Ginoong Carter," mahina niyang sabi. Gising na si Ivy, tinatanong kanya. Biglang sumiklab sa dibdib niya ang pag-asa. Tinatanong siya ni Ivy, kailangan siya ni Ivy. Baka pa nga kaya niyang ayusin ito. Kaya niyang hawakan ang anak niya at ayusin ang mundo. Dumaan si Ivy sa isang napakabigat na trauma. Nagpaalala si Clara habang dinadala siya sa isang tahimik na pasilyo. Baka hindi siya ngayon. Kailangan nating maging kalmado at mahinahon. Binuksan niya ang pinto ng isang maliit at makulay na kwarto ng laro. Nakaupo si Ivy sa malambot na alpombra, nag-aayos ng mga kahoy na bloke. Tumingin siya nang pumasok sila, maputla ang mukha, malalaki at may anino ang mga mata. "Ivy," bumulong siya, nanginginig ang boses sa hindi mapigilang luha. "Munchkin, daddy ito." Lumapit siya, nakabukas ang mga bisig, dala ang desperadong pagmamahal ng isang ama. Kailangan niyang yakapin siya, protektahan, at pasanin ang sakit niya sa sarili. Pero nang lumapit siya, nagbago ang mukha ni Ivy. Ang walang buhay na tingin ay napalitan ng biglaang takot na puro at walang halong duda. Napabulong siya ng maliit na unggol ng takot at dali-daling umatras gamit ang kamay at tuhod palayo sa kanya. Hindi siya huminto hanggang sa marating niya ang pader at kahit noon, sinikap niyang idikit ang sarili pa lalo rito. Nagtago sa likod ni Clara na mabilis na lumuhod sa tabi niya. Takot na takot siya sa kanya. Bigla itong rumagasa sa isipan ni Jonathan na parang suntok sa dibdib. Bigla siyang huminto, ang mga kamay niya ay bumagsak sa gilid niya. Sa gulo ng isip ng kanyang anak na babae, hindi siya bayani, kundi ang lalaking iniwan siya sa halimaw. Siya ang taong hindi nakinig. Hindi aliw ang presensya niya, kundi bahagi ng bangungot. Nabigo siya sa pinakapangunahing paraan na pwedeng mabigo ng ama ang anak niya. Nabigo siya. Bumagsak siya pabalik sa pintuan, may nilulunok na iyak na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa wakas bumagsak ang unos sa loob niya, hinugasan ang lahat ng natitirang pagdeny, pride at kamangmangan. Iniwan lang ang nakakasakit at hindi matiis na wasak ng katotohanan. Ganap na nabuwag ang mundo ni Jonathan. Isang nakakalungkot na paalala kung gaano kasakit ang katotohanan kapag huli na ang lahat para maunawaan ito. Naranasan mo na ba makita
ang ganitong malalim na pagsisisi? Ang 6 na buwan bago ang paglilitis ay parang isang gulo ng mga legal na hakbang, pagsusuri sa pag-iisip, at masakit na paghahanda para kay Jonathan. Parang sa pilitang paglakbay sa mga wasak na bahagi ng kanyang buhay, araw-araw may bagong tuklas tungkol sa panlilinlang ni Elena. Para kay Nora, mabagal at mahirap ang paglalakbay ng kanyang pisikal at emosyonal na pagbangon. Pinapalakas siya ng isang bagay lang na mahalaga, ang pag-asa sa hustisya. Malamig at nakakatakot ang korte, puno ng makintab na kahoy at tahimik na paggalang. Nakaupo si Jonathan sa likod ng taga-usig, payat at parang walang lakas kumpara sa dati niyang sarili. Nasa unahang hanay si Nora sa gallery, hawak-hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Mahina pa ang katawan, pero matatag at matibay ang tingin. At sa mesa ng akusado, naroon si Elena Carter na nakasuot ng payak at konserbatibong damit. Nakaayos ng maayos ang buhok niya, hindi siya mukhang halimaw kundi parang biktima. Ang mukha niya ay maingat na ginawang maskara ng inosenteng inaapi. Simple, pero matindi ang depensa niya. Si Nora ay isang mentally unstable at obsessed na ex-wife na inakala niyang siya ang biktima para ma-frame si Elena at makuha ulit ang anak nila. Yun ang kwento na matindi ang paniniwala ni Elena. Pero ang kaso ng prosekusyon ay nakatayo sa matibay na katotohanan, unti-unting pinatunayan. Ang unang saksi ay si Martha Green, ang kapitbahay, na tumayo sa harap ng korte. Kinakabahan pero matatag ang matandang babae. Nakapagpalaki na ako ng 3 anak at may 7 apo na ako, sir, sabi niya sa taga-usig, na bahagyang nanginginig ang boses. Alam ko kung paano tunog ng biruan ng bata at alam ko rin kung paano tunog ng sigaw ng bata kapag nasasaktan sila. Yung araw na yon, yung narinig kong sigaw ni maliit na Ivy, hindi yun biruan, kundi sigaw ng takot na sobra. Hindi ko yun makakalimutan. Sunod naman si Officer Daniel Ward. Siya yung boses ng kalmado at maayos na paglalahad ng mga detalye. Inisa-isa niya ang bawat pangyayari ng araw na iyon. Unang welfare check, mga kapani-paniwalang kasinungalingan ni Elena, ang pagkakadiskubre kay Ivy sa tabi ng shed at ang kanyang 5 nakakatindig balahibong salita. Sinubukan ng abogado ni Elena na pahinain ang kredibilidad niya sa cross-examination. Opisyal, panimula ng abogado ng may mataas na tono. Sa 20 taon mong karanasan, nakilala mo na ba ang 3 taong gulang na may sobrang imahinasyon na nagkukwento lang? Oo, sir, pero hindi ko pa naranasan na ang imahinasyon ng bata ay magdulot ng ganoong tindi ng takot. Totoo ang kanyang pagkataranta at ito ang nagdala sa akin sa isang babae. Matatag na sagot ni Daniel. Na ilang minuto na lang ay mawawala na sa buhay, ang pinakamakapangyarihang patotoo ay nanggaling kay Clara Hayes. Nagdesisyon ang korte na si Ivy ay masyadong bata at sobrang trauma para magpatotoo ng direkta. Kaya si Clara ang tinawag bilang eksperto. Ipinakita niya ang drawing na ginawa ni Ivy noong nakakatakot na araw na iyon. Ipinakita ito sa malaking screen para makita ng hurado. Ang magulo at itim at kayumangging kalat-kalat na guhit, pati yung maliit na pulang mantsa sa gilid. Ang drawing na ito ay isang hindi berbal na paglalarawan ng karanasan ng bata. Paliwanag ni Clara, malambing pero malinaw ang boses. Ang madilim na kulay ay nagpapakita ng pakiramdam na parang nilamon ng isang negatibo o nakakatakot na pangyayari. Ang maliit at walang kalakihang tao at ang marahas na pulang kulay sa mukha nito ay parang bata na nakakita ng traumatic na pag-atake laban sa mahal sa buhay. Objection, sigaw ng abogado ni Elena. Speculation, overruled, sabi ng hukom. Pwede nang magpatuloy ang saksi. Nakatingin ang hurado sa drawing, seryoso ang mga mukha nila. Ang tahimik na sigaw ng bata ay naging ebidensya na. Isa-isa, nabuwag ang mga kasinungalingan ni Elena. Napatunayan na ang mga banta na liham ay isinulat gamit ang kanyang computer at ang tali mula sa kanyang mesa ay eksaktong tugma sa forensic. Nasa kandado
ang mga fingerprint niya. Sa wakas, si Elena mismo ang tumestigo. Ang galing ng kanyang pagpapakita. Humuhulog ang kanyang mga luha habang ikinukwento niya sa hurado kung paano siya inistorbo ni Nora, kung paano siya palaging natatakot, kung paano bigla na lang lumabas si Nora na galit noong araw na iyon. Bumagsak siya sa sarili niya. Humahagulgol si Elena, pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang tissue. Natatakot ako, hindi ko alam ang gagawin ko, sobrang takot ako para kay Ivy. Hinila ko siya papunta sa shed para itago siya at protektahan ang anak ko habang nag-iisip ako ng malinaw. Tatawag ako ng tulong, swear. Gusto ko talaga. Natakot lang talaga ako. Pinatigil ng piskal ang kwento niya saglit bago siya lumapit para sa cross-examination, mahina at halos malumanay ang boses niya. Mrs. Carter, sabi mo natakot ka pero hindi ka tumawag ng 911, hindi ka tumawag ng doktor. Sa halip, ikinulong mo ang isang walang malay na babae sa isang airtight na sako, hinila mo siya sa shed, tapos pumunta ka sa taas para maligo. Ganyan ba ang kilos ng taong natatakot? Hindi ako makaisip ng maayos, sabi niya. Nag-iisip ka ba ng maayos nung isinulat mo yung mga liham na yan? Tanong niya habang inilalagay ang ebidensyang supot sa riles sa harap niya. Nangamusta ka ba nang sinabing sisiguraduhin mong hindi na muling makikita ni Nora ang kanyang anak? Hindi ko sinulat yon. Iyong pirma ba yan sa mga dokumentong pinansyal na nahanap namin na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa mga ari-arian ng asawa mo kung sakaling mamatay o magkaproblema siya? Mga dokumentong ginawa mo isang linggo bago ang pag-atake. Naputla ang mukha ni Elena para siyang nalaman na ang huling tanong ang tuluyang bumagsak sa kanya. Mrs. Carter, pwede po bang ipaliwanag sa hurado kung paano nakalusot si Nora Williams kahit na wala siyang malay na makapasok sa sako, hilaing mahigpit ang tali sa labas, tapos isara at ilock pa ang pintuan ng shed mula sa loob? Tiningnan siya ni Elena, bumukat sumara ang bibig niya pero walang lumabas na tunog. Naputol ang maskara ng biktima, lumabas ang malamig at maingat na galit sa ilalim nito. Nakita iyon ng hurado, lahat ay nakakita. Si Nora ang huli na nagsalita. Bago magbigay ng maikling pahayag tungkol sa epekto ng naging biktima, bago ang sentensya, hindi niya tiningnan ang hurado o ang hukom. Tumingin siya diretso sa babaeng nagtangkang burahin siya. Mahina ang kanyang boses pero napuno nito ang tahimik na korte. Ako ay isang ina, sabi niya. Magkahawak ang mga kamay sa harap. Ang tanging kasalanan ko ay ang mahalin ng aking anak. Ang tanging hiling ko ay makita siya, yakapin siya, sabihin sa kanya na nandito pa rin ang mommy niya at palaging mamahalin siya. Huminga siya ng malalim para kumalma. Hindi mo lang sinubukang patayin ako, sinubukan mong patayin ang pagmamahal na yon. Pero natalo ka. Nagdesisyon ng jury nang hindi pa umabot ng 2 oras. Ramdam mo talaga yung tensyon sa kwarto. Pagbalik nila, humawak ng hininga si Jonathan. Puti na ang mga daliri niya sa pagkakapit. Pumikit si Nora, mahigpit na niyakap ng kapatid niya. Tumingin si Elena diretso sa harap, mukha niyang parang walang pakialam. Tumayo ang foreman, isang medyo matandang lalaki na parang pagod na, at iniabot ang papel sa bailiff. Sa kaso ng estado laban kay Elena Carter, sabi ng huwes, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Tungkol sa kasong pagtatangkang pagpatay, nakapagpasya na ba ang hurado? Oo po, inyong karangalan, sagot ng punong hurado. Ano ang hatol ninyo? Isang matinding katahimikan ang bumalot, tila hinawakan ang bawat tao sa loob ng silid. Tungkol sa kasong pagtatangkang pagpatay, malinaw at matatag na idineklara ng punong hurado. Kami ng hurado ay nagnanais na si Elena Carter ay nagkasala. Isang sabay-sabay na buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa korte. Napabuntong hininga si Elena, may bahagyang pag-ungol habang parang nawalan ng lakas ang katawan niya. Ibinaling ni Jonathan ang kanyang ulo at idinikit ito sa kanyang mga kamay. Isang hikbi ng matinding lungkot na may halong ginhawa ang yumanig sa buong katawan niya at bumukas ang mga mata ni Nora Williams, na ngayoy dumadaloy na ang mga luha sa kanyang mukha habang niyayakap siya ng kanyang kapatid
ng mahigpit para protektahan siya. Bumagsak ang martilyo ng hukom na may matalim at huling tunog. Ang katarungang ipinanganak mula sa desperadong iyak ng isang bata ay tuluyang naipagkaloob. Ang katarungan ay naihatid sa malinis at matalim na putok ng martilyo. Ngunit ang paggaling ay dahan-dahan na may panginginig sa bawat hininga at ito ay isang lugar na mas matagal pang marating. Ibinenta ni Jonathan ang bahay sa Oak Street. Hindi na matiis ang bigat ng mga alaala na nakabaon sa mga pader nito, kaya lumipat sila ni Ivy sa isang mas maliit pero mas maaraw na inuupahang bahay na may malaking likod bahay at kaaya-ayang punong oak. Sa mga unang linggo, ang katahimikan sa bagong bahay ay parang mabigat na kumot. Si Jonathan, na inalis ang kanyang corporate armor, ay pakiramdam ay nalulutang sa mundo ng pagiging solo na ama na talagang hindi niya inasahan. Nasusunog ang mga pancake niya, nagagawa niyang hindi pantay ang mga ponytail, at ginugugol ang oras sa pagtawag sa kanyang ina para humingi ng payo na hindi niya akalain na kakailanganin niya. Pero ang pinakamahirap ay yung katahimikan. Bihirang magsalita si Ivy, gumagalaw siya sa bagong bahay na parang maliit na multo. Ang malalaking madidilim niyang mga mata ay may bitbit na anino ng mga bagay na hindi dapat nakita ng isang 3 taong gulang. Biglang sumigaw si Ivy habang tumatakbo papunta sa bangko, hawak-hawak ang isang malambot na puting bulaklak ng dandelion na nagkalat na ang mga buto, isang bulaklak para sa wish. "Ay, ang ganda niyan," sabi ni Jonathan habang inilalapag siya. "Anong wish mo, Munchkin?" Tumingin si Ivy sa bulaklak ng dandelion, seryoso ang mukha. Tumingin siya sa ngumingiting ama niya, tapos sa nanay niya na nakamasid sa kanya na may dalisay na pagmamahal sa mukha. Walang kondisyon na pagmamahal, isang maliwanag at kahangahangang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. "Hindi ko na kailangang mag-wish," buong pagmamalaking sabi niya. "Kumpleto na ako." Huminga siya ng malalim at hinipa ng 100 maliliit na puting buto. Bawat isa ay tahimik na pangako ng bagong simula na nagkalat sa hangin at sumasayaw sa mainit na gintong sikat ng araw. Pinanood ni na Jonathan at Nora ang mga ito habang lumilipad, tapos nagtinginan sila. Ang kanilang palitan ng tingin ay patunay ng lahat ng kanilang nalampasan. Tapos na ang bagyo, natapos na ang mahabang gabi, at sa maliwanag at malinaw na liwanag ng bagong araw. Ang kanilang anak na babae ay sa wakas ay malaya ng napakaganda habang umaalis kami kay Ivy at sa kanyang pamilya sa maliwanag na parke. Ang kanyang tawa ay parang tagumpay ng diwa ng tao at ng malalim na pag-ibig ng isang ina. Pero ang kanilang masayang wakas ay nakatali sa isang marupok na hibla, ang desisyon ng isang tao na makinig. Maaari sanang hindi pinansin ni Mrs. Green ang iyak na iyon, pero pinagkatiwalaan niya ang kanyang kutob. Isang malakas na paalala ito para sa ating mga buhay. Ilang beses ba nating napapansin ang isang bagay na parang mali? Isang kaibigang naging tahimik na o kapitbahay na matagal na nating hindi nakikita? At sabihin sa sarili na hindi natin pakialam, itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang tunay na komunidad ay ang gawin nating pakialam ang magmalasakit. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang ligtas na samahan sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga hindi nasasabi na alalahanin sa paligid natin. Ang pagbabahagi ng emosyonal na paglalakbay na ito ay nagpapaisip sa akin tungkol sa inyong lahat, ang puso ng ating komunidad dito. Taos-puso akong umaasa na matagpuan kayo ng kwentong ito ng maayos. Sa mundong kung minsan ay nakakaramdam ng pag-iisa, sana ikaw at ang lahat ng mahal mo sa buhay, ang iyong mga anak, mga apo, at mga minamahal na kaibigan ay maging mabuti. Sana pakiramdam mo ay ligtas, mahal ka, at tunay na naririnig. Salamat sa pagsama sa akin ngayong oras na ito. Naway maging puno ng init at saya ang buong linggo mo.